sabi ko nga po kanina, 6 na araw po tayong nagtatrabaho, no? Iba't iba po ang ating mga kinakaharap sa buhay. Pero ngayon pong umagang ito, Sunday, no? Ang Sunday po ay para sa Panginoon at mamaya na po ang gala. No? Kasi kasama na po talaga yan, eh, no? Pero the best po, naunahin po muna natin ang ating Panginoon ngayong araw na ito, ngayong umagang ito. Amen? At tayo po ay mag-relax po sa ating mga upuan, no? I-relax lang yung ating isipan at ituon natin yan sa ating Panginoon, ang ating mga kaisipan. At lagi ko pong sinasabi na pag nandyan po tayo sa ating kinauupuan, pakinggan po natin bawat himaymay na sasabihin sa atin ni Jesus. Amen? Tayo po ay instrumento lamang po ng ating Panginoon at isang pribilehiyo na makapagpahayag, makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Hindi na po natin patatagalin pa. Punta na po tayo sa ating intro, no? At tayo po ay sabik na po mapakinggan ito. Amen? Ang sabi po sa ating ngayong topic na ito at huwag po natin kalimutan na ang ating pong tema ngayon ay Revival, a call to intentional soul winning. Di po ba? Pag sinabi pong intentional soul winning, ay ikaw po talagang masidi. Mayroon ka pong kagustuhan. Sabi nga ni Brother Eddie, kagustuhan. Di ba? Dinidiin po niya yan. Talagang mayroon kang, kumbaga sa isang lugar, mayroon kang gustong puntahan, talagang mayroon kang intensyon na kahit anong mangyari, magbagyo man, ano man ang darating na kalamidad, nandun pa rin yan sa plano mo na pupuntahan siya. Amen? Ganon din tayo dapat mag-soul winning sa ating mga kapwa, sa ating mga kaibigan. Ganyan din tayo. Na pag may bagyo, palipasin mo na. Next araw naman natin siya pupuntahan. Intention mo talaga na puntahan siya. Amen? At ilang week na lang po ba nalalabi yan? No? Kaya kailangan, 2 weeks na lang. No? 2 Sunday pa. Kaya kailangan po, bawat himaymay, bawat itinuturo ng Lord sa atin patungkol sa soul winning po, kung paano tayo mag-soul winning. No? Pakinggan po natin yung ating topic ngayon. Madali lang po ito, no? At maiksi lang po ito. Tuwang-tuwa sila. Mayroon nagreklamo. Talaga? No, maiksi lang po talaga ito. Sabi dito, share the gospel in a simple way lang. Hindi na kailangan yung yung pahirapan mo pa, no? Yung kung nahirapan ka mag-share ng word of God. Hindi na po, simple lang po. Sabi diyan, maybe you're afraid to share your faith because you don't know to say. Amen po ba? Sabi po diyan, or maybe you're sharing the gospel but nothing is happening. Wala pa po ba? Sabi diyan. Ang sabi po dito, no, sa ating pong mga buhay, baka natatakot tayong ibahagi, no, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon dahil hindi natin alam ang ating sasabihin. Natatakot ka ibahagi yung salvation, i-share yung word of God dahil, bakit? Hindi natin alam ang ating sasabihin. Or baka tayo nagbabahagi at iniisip natin na ang ebanghelyo ng kaligtasan ay walang nangyayari sa ating sinisyeran. Baka iniisip po natin ito. Ang mga tao po kasi, no, talagang hindi naman po nila itinatalaga, no, kahit naman tayo noon, no, hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoon, hindi po natin itinatalagang ating buhay sa Diyos. Di po ba? At mayroon pong tao nagsulwin po sa atin. Tanda pa po ba ninyo kung sino po ang nagsusulwin sa inyo? Amen. Yung nagtsatsaga po sa atin. At sabi pa po dito, no, kaya nga, no, ang tao ay hindi nga po nila naitalaga, no, ang buhay nila sa ating Panginoon. Kaya, no, yung puso nila, hindi po natin kayang buksan para sa ebanghelyo ng Diyos. Amen? Pero, ang kayang magbukas po niyan ay ang ating Diyos na buhay sa tao. Habang sinisiran po natin sila, no,
habang binabanggit po natin yung ginagawa ni Jesus sa ating mga buhay, ang word ng Panginoon ay kumikilos sa kanilang puso. Kaya po ito, ang sabi dito, ang Diyos lamang ang tanging makakapag-open heart, no, para ipasok ang salvation sa kanilang mga buhay, ang salita ng ating Panginoon. Amen? Ang gospel. Amen? Hindi po natin kaya, pero God can. Amen? Ang Diyos ay kaya niyang gawin. Amen? Hindi naman natin kayang iligtas sila eh. Ang gawin po lang natin ay i-share ang Word of God, no, sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi na po natin kailangan pahirapan ang ating sarili. Ibuka lamang po natin ating bibig at intentional natin silang puntahan, i-share, no? At mayroong passion sa ating puso, i-share ang Word of God at ang banal na Espiritu. Ang siyang kikilos sa kanyang puso, ang siyang magbubukas sa kanyang puso. Amen? Di ba nga yung parable ni Jesus na yung mga binhi, di ba? No? Napakaganda po noon. Yung makausap mo ay matabang lupa, no? Talagang kung hindi naman siya matabang lupa, na kagaya ng may mga bato-bato, ay yung mga ganyang bato-bato na yan, kailangan mong alagaan, diligan, no? Para yan magiging tumaba. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maging si Pablo man po ay hindi niya po kaya, no? Si Pablo, alam po natin, si Paul, na siya po ay utal magsalita, no? Ayaw pa nga niyang, no, na siya po ang gagamitin ng Panginoon. Kasi nga, hindi siya marunong yung boses niya, di ba? Parang ako din, nung minsan, no, share ko lang, nung inasign pa ako ni Pastora, sabi ko, Lord, Bisaya pa ako, baka mamaya, ang dami kong sa Panginoon, oh, Lord, kailangan ganito. Pero di ba yung sa makikita natin, si Paul, hindi, talagang sabi nga dito, na sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1 hanggang 5, sabi dito ni Paul, mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalim na pananalita o karunungan. Ang sabi dito ni Paul sa verse 2, sapagkat ipinasya ko, no, ito po yung intention, no, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangaral sa inyo kundi si Jesucristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Ito po yung ginawa ni Paul. At sa verse 3, pumunta ako riyan na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. Amen? Yung pong sinasabi ni Paul ay may kahinaan. Ganyan din po tayo. Yung pag-una po tayong isasama sa yung ating paghayo, mayroon tayong takot pag, ikaw na mag-share. No? Naranasan natin yan na para bang yung isip mo nauunahan na, natatakot ako, nahihiya ako. Isip Paul man din, naranasan niya po ito. At tuloy po natin sa verse 4, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao. Amen? Upang kumbinsihin kayo sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Di po ba? Yung Holy Spirit po ang siyang magtuturo sa atin. Hindi yung sarili nating kakayanan. Hindi yung sarili natin karunungan. Amen? Kahit marunong kang mag-share ng salvation, pero kung hindi guide ng banal na Espiritu, hindi po papasok yan sa puso ng iyong sinisharean. Amen? At sa verse 5, nang sa ganon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Napakalinaw po, no? Kaya kailangan sa ating pagsishare, no, yung power ng ating Panginoon. Maging sa Biblia po ay ginaguide ng Lord yung mga tinawag niya, kagaya po ni Moises, no? Nung pinatnubayan ni Jesus ng Panginoon na sa Biblia na gaya ni Moises, nung una humiling nga si Moises sa Diyos na kumuha ng ibang tao, no? Si Moises tumanggi pa siya sa ating Panginoon, no? Kumbaga sabi ni Moises, kuha ka na lang ng ibang tao, no? Ito lang ay natin. Sinasabi si Moises,
tinatawag kita para pangunahan ng Israelites para dalhin sa lupang pangako. Pero ano sagot po ni Moises? Parang sagot niya, pwede ba Lord, kumuha ka na lang ng ibang tao, no, para mag-lead sa kanila. Pero hindi, ginaid po si Moises ng ating Panginoon. Di po ba? Nagtagumpay po sila, no, sa pagpunta doon sa lupang pangako. Hindi nga lang naranasan na ni Moises. At maging si Jonah, di ba? Alam na po natin yung kwento ni Jonah. Na si Jonah, ano pong ginawa? Inutusan po siya ng ating Lord. Napuntahan yung lugar na yun na punong-puno na ng pagkakasala, no? Ano po yung lugar na yun? Sa Nineveh po. Inutusan po si Jonah ng ating Panginoon na puntahan. Doon siya mag-share ng Word of God. Ay paano po kung tayo po inassign ni Lord? Siguro ganun din tayo, no? Lord, ayoko mo doon kasi baka pag pasok ko pa lang doon sa gate na yun, ando na sila na. Ikaw, karipas ka na ng alis. No? Iwanan mo na sila. Pero, kahit na ganun ang ginawa ni Jonah, tumakas siya, di ba? Hindi niya sinunod ang ating Panginoon, hindi pa rin siya nakaligtas. Dahil pinili na siya ng Lord Kahit na anong gawin takas natin, kahit anong gawin natin hindi na gumanap sa pagkatawag ng Diyos sa atin bilang maghayag ng salita ng Diyos, kahit magtago ka man, kahit iwasan mo man ang Panginoon, kagaya ko, iniiwasan ko ang Lord noon. No, ayoko magturo, no, gusto ko lang manalangin ng manalangin. Pero alam niyo pa, sa biyaya ng Diyos, narito po ako, hindi ko alam. No? Nandito pa ako sa inyong harapan, no, nakapagturo. Ang gusto ko lang, Lord, gusto ko lang talaga, Lord, ay ang manalangin ng manalangin. Ayoko po nang magtuturo. Kahit anong gawin nating hindian ang Panginoon, i-guide ka ng ating Diyos sa tama mong kalalagyan. Amen? Dahil alam ng Diyos na kaya mo i-share na kahit anong mangyari, pupuntahan mo yung binibigay sa yung assignment ng ating Panginoon. Amen? Kahit yung lugar na mahirap, kahit daling ka doon sa labanan, no? Stop muna. Dadaan ako. Di ba? Padaanin natin ang salvation, no? Padaanin natin ang salita ng Diyos. Amen? At ito rin po ang ating tandaan, no, na ang Diyos po ay tinawag tayo, no, bilang ng mga mananampalataya upang ibahagi ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Amen? Ipamalita natin yan. Tinawag tayo ng Panginoon. Hindi tumatawag ang Diyos sa mga bagay na yung matatalino, no, yung mga may pinag-aralan na matataas. Bakit? Minsan po naisip ko, sabi ko, Lord, bakit yung pinili mo madalas ay yung talagang yung walang pinag-aralan, kagaya ko po. Alam mo po, hindi pa ako tapos sa pag-aaral. I-share ko lang po sa inyo, grade 6 lang po ang natapos ko at marami po akong experience sa ating Panginoon. Amen, na pagpapala mula po nung nagiging Christian po ako. Amen? Kay buti po ng Panginoon at hindi ko po malaman, no? Talagang pag nag-aaral ako ng ganito, habang inaaral ko po ito, iyak po ako ng iyak. At alam ni Lord na talagang yung kalagayan ko na, sabi ko, Lord, bakit ako? Hindi naman po ako marunong. Sabi ko, hindi po ako tapos. Sabi kong ganon. Pero alam mo si Lord, hindi siya naghahanap ng mga ganon. Amen? Dahil, bakit? Hindi si Lord hinahanap yung ganon. Dahil lahat tayo gagamitin ng ating Diyos. Amen? Hindi si Lord naghahanap ng mga major, may mga presidente. Kasi lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Mapabata ka, matanda, may ngipin o wala ka, gagamitin ka ng ating Panginoon para i-spread yung gospel ng Panginoon.
para i-stress yung gospel ng ating Lord. Amen? Para marami makakilala sa ating Panginoon. Kung lahat tayo nandito, ang dami natin. May darating pa. Kung lahat tayo dito, gagampanan ang inuutos ng Panginoon sa Mateo 28 verse 19. Sabi dito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsiyaon kayo. Lahat po tayo. Kaya walang pinipili ang Panginoon. Amen? Lahat tayo maghayag ng salita ng Diyos. Paano? Ano ang gagawin ko? Ang sabi po dito. Doon na po tayo sa number 1. No? Paano? Ano ang gagawin po natin? Una po, ito po talaga ang pinaka-required, no, sa ating mananampalataya. Yung tinawag tayo ng Diyos. Ano po ito? Dapat po talaga ganito. The best po ito para po tayo makapagsulwin. Amen? Ang sabi po dito, no, isa sa mga pinakamahusay na ka-epektibo na paraan na makapagbahagi ng pananampalataya natin, no, sa tao ay ang mamuhay ng makadiyos na buhay. Diba? One of the best ways to share your faith is to live a godly life. Kasi bakit? Baka yung sinisiran mo ay kilala ka, no? At hindi makita ang iyong pagkakristyano na ikay born again. Yung mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, yan po ang hinahanap. No? Kailangan, required ka dito. Di ba? Kasi paano kung ang buhay mo ganun pa rin dati? Halimbawa, no, ay nakakilala ka na sa Panginoon. Tapos, ganun pa rin ang ginagawa mo. Tapos lalapit ka doon sa sinisiran mo, sa kapitbahay mo, nakikita ka niya, nandun ka pa rin, nakikisalamuha. Siyempre, sasabihin niya, sabi niya ganun, di ba? Kayo na magtuloy. Di ba? Kaya dapat, ano ang ating gagawin? Mamuhay tayo ng makadiyos na buhay. Di ba? Dahil nga, yung mga Kristiyano nga talagang matindi yung tingin sa atin Napakahirap, no? Kaya kailangan, para bang yung daig ba ang CCTV? No? Parang ang CCTV nila may sa likod, may sa harap, mayroon dito, no? Mayroon sa side mo, no? Kaya bawat galaw mo, no, 'di ba? Kahit siyempre kahit sa ating pananamit, maging maayos rin po tayo. Amen. Maging sa ating mga pananalita, kahit sa ating pamilya. Kasi the best po na makakitaan tayo ng mamuhay ng makadiyos na buhay, higit na makakilala ay sa atin yung ating mga kapamilya. Dahil hindi po natin sila madala sa paanan ng Diyos pag walang nabago sa buhay natin. Amen? Diba? Masakit po sabihan, ganyan ba yung born again? Madalas po ako nakakarinig yan. Bago pa po akong Christian, madalas po ako nakakarinig niyan, yung mga ibang Kristiyano ay sinasabihin, ganyan ba ang born again? Di ba? Parang ang sakit. Kasi, bakit? Masakit. Pag narinig mo yung ganun, dahil si Jesus po ang ating daladala. Amen? Masakit po pag nakarinig po tayo ng mga ganyang bagay na pananalita. At ipakita natin ang pagmamalasakit, magbigay oras, pakinig sa kanila, lalo kapag may problema ang ating kinakausap. Kailangan po tayo ay nakaano sa kanila, baga, pag mayroon silang problema, kailangan tayo ay pakinggan natin. At yung leading ng Holy Spirit, kung ano yung leading ng Lord sa atin, yun ang ating sasabihin. At kapag may problema ang isang tao, wag na nating ikwento pa sa iba. Amen? Ikaw na lamang at yung kasama mo, kausap mo ang nakakaalam at ang Lord. Amen? At ipanalangin mo siya ng ipanalangin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.
At pangalawa, no, ang pangalawang importante po ay ang panalangin, no? At ate pong ipanalangin sila, sabi po dito, pray for those you interact with. If you can't think, if anyone who isn't a Christian, pasensya na po kasi hindi ko dala yung aking salamin. Ang sabi po dyan, ang isa pang mahalagang bagay na pag-share ng ating pananampalataya kay Jesus ay ang manalangin sa mga taong iyong nakakasalamuha. 'Di ba? Ang dami po natin nakakasalamuha araw-araw, pero kung nandiyan ka lang sa bahay mo, wala kang man nakakasalamuha, kundi yung iyon lang kaanak. Amen? Kung hindi ka naman lalabas, diyan lang ka talaga, yung sulok ng iyong bahay. Pero kailangan po nating lumabas. Amen? Pag hindi po tayo lumabas, hindi po tayo magkakaroon ng sisiran ng salita ng ating Panginoon. At number 3 po, no, ang sabi din po dito, ugaliing magbasa ng Biblia at magdasal, magsimba. Kagaya po ngayon. Pag Sunday, andito po tayo. Kaya lang, pag Monday na, Tuesday na hanggang Friday, Saturday na, kailangan din po natin magbasa lagi ng Biblia at manalangin. Kahit wala po kayo dito sa ating mga announcement na mayroon tayong mga midweek, mayroon tayong prayer room, kahit wala po kayo doon sa Zoom na kasama namin, ugaliin po natin magbasa lagi ng salita ng Diyos. Amen? Huwag po nating kaligtaan yan na magbasa ng salita ng ating Panginoon at ang gawin po natin para tumibay, lumalim, habang tayo ay lumalakad na kasama ang ating Diyos. Sa pamamagitan po ng panalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, mas lalo po tayong lumalalim sa ating Panginoon. Amen? Mas lalo po tayong tumitibay. Amen? Kaysa hindi ka magbasa, hindi ka manalangin, Sunday ka lang nandito. Sorry po. Pagdating po ng bagyo, natutumba ka agad tayo. Amen? Alam niyo po yung nyug, napakatibay ng puno na yan eh. Amen? Talagang kapit kahit na anong taas niya, pag may bagyo, hindi po siya basta-basta natutumba. Maliban lang pag matanda na, yung puno na yon, natutumba po siya. Kaya kailangan po natin sa ating buhay ay lagi po tayo magbabad sa salita ng ating Panginoon. At maging si Jesus man ay nagre-reflect sa ating buhay, no? Pag ganun po ang ginagawa natin, ang Lord nagre-reflect sa ating mga buhay, tayo ay nagiging mapasensyoso, banayad na ugali, no? Pagpili mo na mahalin at patawarin ang mga tao na nakasakit sa iyo. Mahirap po 'yun. Pag ang tao nakasakit sa iyo, mapipili mo agad ba na mapatawad siya? Tanong. Sa ating Diyos, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, pag tayo po ay lagi nagbabasa ng salita ng Panginoon at nananalangin, kayang-kaya po natin magpatawad. Kayang-kaya po natin mahalin siya. Kahit anong ginawa sa'yo, kahit sinaktan ka pa niya, kayang-kaya mo magpatawad. Sapagkat babad ka sa salita ng Diyos, alam mo ang salita ng Panginoon, alam mo pag nakasakit siya sa'yo, alam mo ang katapat na tugon mo sa Kanya. Dahil nababasa mo ang salita ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang ating pang-apat, no, na ano ang ating gagawin, at the same time, we must do more than live godly lives, share the gospel. People need hear the gospel. Diba? Kailangan ng tao marinig ang salvation. Sabi dito, no, i-share, no? Kung namuhay tayo na maka-Diyos, mas kailangan nating gumawa ng masigit pa
ang mag-share tayo ng ebanghelyo ng kaligtasan doon sa mga tao na hindi pa narinig ang salita ng Diyos. Amen? Napakasarap po pag yung mga tao na hindi pa nakarinig sa ating Panginoon, pag sila po ang lapitan mo, hindi ka po nila hihindian. Lalo na pag sinabi mong, pwede po ba kitang maipag-pray? Wala pong tatanggi sa panalangin. Kaya napakasimple lang mag-share ng salvation. Unahan mo lang tanungin, gusto mo bang ipag-pray kita? Maari ba kitang maipag-pray? Hindi ka na niya tanggihan. Gustong-gusto po nila yan. Amen? At siyempre, bago mo siya ipag-pray, unahan mo na muna ng Word of God. Amen? Unahan mo muna ng salvation upang marinig nila na mahal sila ng Diyos. Sabihin po natin sa kanila, at ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak sa apoy ng naglagablab, no, sa impyerno. Diba? Naku po, kaya kailangan po natin paspasan ang pag-soul winning. Marinig nila na si Jesus ay namatay para sa kanila, para sa atin lahat, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung napaka-importante po na gawin natin para po sila maisalba, no, doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi lamang po tayo ang makaranas ng salvation, ng kaligtasan, ng eternal life, hindi lamang po tayo. Amen? Marami pa po naghihintay sa atin na maghayag ng salita. At number 2, apat po na mayroon po tayong apat na simpleng hakbang sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Sa ating number 2 na po, sabi po dito, sabihin natin sa kanila, no, na ang tungkol sa plano ng Diyos, ang kapayapaan at buhay. Sabihin natin, mahal sila ng Diyos, yung nga po sinabi ko kanina. Sabihin natin sa kanila, gusto mo bang maranasan ang kapayapaan at buhay na inalok niya? Napakasimple lang po. Ito lang po ang sasabihin natin sa kanila. Sabi po sa Biblia, sa John 3:16, no, ito na po yung ipapasok natin sa kanila na kung gusto po nila ng kapayapaan, ng kaligtasan, no, ipasok po natin ito sa buhay ng ating nakakausap. At hindi po yan tatanggi sapagkat si Jesus kumikilos na sa kanyang buhay. Ang banal na Espiritu, habang ikay naghahayag ng salita ng Panginoon sa kanya, binubuksan ng Lord ang kanyang puso. Amen? Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka lang sa ating Panginoon. Tama, ikaw dyan nanonood. Sumampalataya ka lang sa ating Panginoon, ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Ibinigay niya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. May plano ang Diyos sa iyo, kapatid. Amen? Hindi lamang po sa akin. At ang pangalawang apat na simpleng hakbang, no, sa pagsishare. Ibahagi ang ating problema, bakit tayo ay nahiwalay sa Diyos. Bakit nga ba tayo nahiwalay sa ating Panginoon? Amen? Dahil sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay Amen. Yun po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang Panginoon, ang dala niya ay buhay na walang hanggan. Yan po ang regalo ng ating Panginoon. At bakit po tayo napahiwalay sa ating Diyos? Sapagkat nga dahil sa kasalanan, sa pagsuway ng kanyang nilikha na ayon sa kanyang wangis na si Adan at si Eva, nagkaroon po ng pagsuway, kaya nagkaroon po ng gap. Amen? Ito po yung dahilan bakit tayo napahiwalay, bakit nagkaroon ng problema ang ating mga buhay. Amen? Dahil sa isa-isang problem, kasalanan na pagsuway ng nilikha ng ating Diyos. Kaya lahat tayo, no, napahiwalay sa ating Panginoon. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, namatay sa espiritual.
ang ating ugnayan sa ating Diyos. Amen? Maging, pag hindi tayo nakakilala sa ating Panginoon, itong pangalawang kamatayan ay mararanasan sa impyerno. Diba? Napakaganda po, no? Ng salvation na i-share natin. Ang sabi nga dito, ang pagiging mapayapa sa Diyos ay hindi yung automatic, no? Dahil tayong lahat ay likas na hiwalay sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Diba? Lahat tayo ay makasalanan. Walang nakaabot sa kalwalatian ng ating Panginoon, maging sa pamantayan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay banal, ngunit tayo ay tao at hindi nasusukat ang Kanyang perpektong pamantayan. Diba? Kaya tayo ay makasalanan at ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. At sa pangatlo po, no, sabi po dito, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagiging tulay sa pagkahiwalay natin sa Kanya. Kaya, yung pagmamahal ni Jesus sa atin, ang pagmamahal ng Ama sa atin, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak na si Jesus dahil mahal tayo ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagtulay sa atin. Di po ba? Sa pagkahiwalay natin sa Kanya. Nang si Jesus ay namatay sa krus, siya ay bumangon muli, no, sa libingan, binayaran niya ang ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan ko at kasalanan mo na dapat tayo magbayad. Pero dito sa Kanyang pag-ibig, Kanyang pagmamahal sa ating, ginawa niyang bayaran ng ating mga sala. Di ba? Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ayon sa Biblia, siya mismo ang nagpasa ng ating mga kasalanan. Wala pong nagpasa ng mga kasalanan natin, kundi si Jesus lang. Amen? Walang ibang pangalan na dapat nating dudulugan kasi hindi naman siya nagpasa ng ating kasalanan eh. Walang ibang Diyos, walang ibang luluhuran, kundi si Jesus lamang. Pangalan lamang ni Jesus. Kasi yung mga dinudulugan ng mga ibang pangalan na tinatawag, hindi yan ang nag-sacrifice sa atin para tayo maligtas. Kundi si Jesus lang ang nagsakripisyo sa atin. Siya yung napako sa krus para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Upang tayo nga ay mamatay sa kasalanan at mabuhay tayo sa katuwiran sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat. Kapatid, ikaw at ako ay gumaling na. Amen? Pinatawad tayo ng Diyos sa pagkapako niya sa krus. Dinala niya lahat ang sakit natin. Kahirapan, karamdaman, kasalanan. Ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Amen? At ang pang-apat po, no? Mayroon po tayong tugon, no? Ang tugon po natin, tanggapin natin si Jesus. Di ba? Pag nag-share po tayo, kailangan po mayroong tayong maririnig na tugon. I-share po natin yung salita ng Diyos sa kanila at ang tugon, tanggapin si Kristo. Kapag tinanggap si Jesus, tanggapin mo si Jesus na walang bayad, ang kaloob niyang kaligtasan, ikaw ay makatawid doon sa tulay, sa bridge, tungo sa pamilya ng Diyos. Kapag ikay tumanggap sa ating Panginoon, no? Dati hindi ka pa makatawid doon. Sa kabila, wala pang tulay yun. At hindi mo pa tinanggap si Jesus, no? Nandun ka pa lang. Hindi ka pa pwede tumawid. Pero pag tinanggap mo si Jesus, doon sa bridge na yon, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas, maari ka nang tumawid doon sa tulay na yon. Amen? At hindi ka mahuhulog. Amen? Napakaganda po ng regalo ng Diyos sa atin. At tayo po ay nagiging kabilang na sa pamilya ng ating Panginoon. Sabi po dito, dahil sabi sa Biblia na ang lahat nga ay tumanggap sa Kanya, sa kanila ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak
ng Diyos. Mababasa po natin yan sa John 1:12, no? At una po, paano pong gawin, no? I-receive natin si Jesus. Una po, kailangan aminin po natin na tayo ay makasalanan. Pangalawa, no? Willing tayo na mag-turn away from sin. Di po ba? Humingi ng kapatawaran at handang tumalikod sa mga kasalanan. At pangatlo, maniwala na si Jesus namatay para sa iyo sa krus. At pang-apat, no? Receive Christ into your heart and life. Sa Romans 10 verse 13, no? Sabi dito, whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Amen? Ngayon, ililid mo na po siya sa panalangin. Pagsishare mo ng Word of God, salvation, ililid mo na siya sa ililid mo na siya sa pagtanggap sa ating Panginoon. No? At ang ating panghuli, yung ating pangtatlo, 5 po yung ating pakatandaan, no? Ang sabi po dito, understand that your own life is a great part of your witness. Ito po yung 5 ating tatandaan. No? Ang sabi po dito, unawain natin na ang ating sarili, ating buhay, ay bahagi ng witness. No? Tayo nakakaalam ng ating buhay. Batid na natin ang ating mga sarili. Kung ang ating relasyon kay Jesus ay hindi ganun kabuti o kaganda, wala tayong maikwento sa mga tao. Kasi alam mo ang iyong sarili. Amen? Wala tayong maikikwento sa mga tao. At kahit salita tayo ng salita, kung sa buhay naman natin walang makita na ikaw nga ay isang mananampalataya dahil sila ay nakatingin sa iyong buhay. No, di ba? Napakalinaw po. Kaya kailangan po mamuhay tayo ng buhay na makadiyos. Sabi po dito sa number 2, realize that we earn that right to be heard by sincerely listening to others, no? Sa pamamagitan ng taimtim na pakikinig sa story ng ibang tao, na-realize natin na sincere tayo sa kanilang mga kwento. Amen? Yan po yung tatandaan natin, no? Magiging sincere po tayo. At ayon sa Biblia, si Jesus, siya po ay nagkaibigan ng mga makasalanan. Yun dapat ang halimbawa sa atin. Makinig po tayo. At number 3, no? Recognize that people are looking for a cure. Ito po yung napakaganda eh. No? Yung mga tao naghahanap ng lunas. Pag pupunta po tayo ng doktor, magpa-check up po tayo, ang sasabihin natin mga symptoms ay yung nararamdaman natin. Hindi naman tayo magsasabi sa doktor na may cancer ka kaagad. May ganito kaagad akong sakit. Kundi yung mga symptoms lang. Amen? At yung doktor, doon ka pa lang niya susuriin. Di ba? Doon ka pa lang niya titingnan. Pero alam niyo po ba, no? Ang buhay po natin, dahil nawalay tayo nga sa ating Panginoon, no? Tayo po ay hinanap ng ating Diyos. Di ba? Ang ating ang lunas po natin sa ating buhay, sa pagkawalay natin sa ating Diyos, ay si Jesus lamang. Siya lamang po ang lunas sa ating buhay. At sabi dito, kilalanin na ang mga tao ay naghahanap ng lunas kapag pumunta ka ng doktor nga, yung sinabi ko kanina, na hindi agad-agad sasabihin mo sa doktor na may ganito kang sakit. Kundi nagbabase ka lang sa iyong nararamdaman. Kung ano yung symptoms na iyong nararamdaman. Ngayon, paano natin ibabahagi si Kristo sa isang taong nalulula sa kanilang mga sintomas o nararamdaman? Paano nga ba natin ibahagi si Jesus? Di ba? Dahil si Jesus, hindi namatay sa mga symptoms. Hindi si Jesus namatay sa yung ating nararamdaman sa ating katawan. Namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. At ang tanging lunas ay hanapin ang nawawala at dalhin
sa pinaka-ultimate cure kay Jesus, siya lamang. Amen? Yung mga may sakit na yun. Hindi po sakit, maging sakit sa physical, sakit sa kaluluwa. Yun po ang ating hahanapin para dalhin natin doon sa nagbibigay ng lunas. Sino po yun? Si Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? At ang panglima po, panatilihing simple lang, ang Ebanghelyo ay simple lang talaga. No? Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay. Kailangan sa buhay natin mga mananampalataya at tinawag ng Diyos, kailangan talikuran na natin ang ating mga bagay na mali sa ating mga buhay. Importante po ito. Bilang mananampalataya po, ay talikuran na po natin yung mga bagay. Kasi mga anak na tayo ng Diyos. Huwag po natin sayangin yung binigay ni Lord, yung paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap natin si Jesus nang walang bayad, nang walang kahirap-hirap, bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, at may passport ka na papuntang langit. Di ba? Hindi ka na kailangan maglakad kung sa kaninong ahensya. Kay Jesus lang, tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At pag tinanggap mo si Jesus, talikuran na natin yung mga dati nating gawi. Huwag mo nang balikan. Amen? Itapon mo na. Amen? Huwag ka na magtira ng mga nandyan pa sa iyong puso. Kaya nga, sabi nga, magbabad ka sa salita ng Diyos, manalangin ka palagi para itong mga kasalanan na to ay hindi na maninirahan muli. Di ba? Tayo din yun haharap sa Lord eh. Yung buhay natin bilang mga anak ng Diyos, huwag po natin sayangin. No? Sabi po dito, huwag po natin gawing komplikado yung ating pagsishare ng salita ng ating Panginoon. Napakasimple lang po. I-share natin ang gospel na simpleng maunawaan ng tao. Amen? Sabi po dito, no, i-stress natin yung love ng God, yun sa John 3:16, at sa ating pag-share, kailangan nating ipaliwanag na lahat ng makasalanan at lumabag sa pamantayan ng Diyos at dahil dito ay may paghatol. Yun ang dapat nating ipaliwanag. Pag tayo may kasalanan, may paghatol ang ating Diyos. Kaya kailangan po natin na humayo. Hanapin po natin ito. Amen? Kahit ang mga Israelites, paulit-ulit na nagkakasala nga sa ating Panginoon, pero yung puso ng Diyos, punong-puno ng pag-ibig at pagpapatawad. Di ba? Kaya kapatid, lumapit tayo sa Diyos at pagsisihan natin ang lahat ng nagawa nating kasalanan. Tapat ang Diyos, patatawarin niya tayo sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Sa conclusion na po tayo, ang sabi po sa ating conclusion, no, dapat nating ilo-look forward na maibahagi ang faith natin dahil sa pagmamalasakit tayo sa mga tao, mayroon tayong malasakit sa kanila. Mayroon tayong intentional talaga dapat napuntahan sila para sila ay makakilala at ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Amen? Tayo po ba ay naibahagi na natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pamilya? Sa loob ng ating tahanan? Kasi kahit hindi naman tayo nagsasalita sa kanila, kung yung buhay natin nakikita si Jesus, nagre-reflect si Jesus, hindi mo na kailangan magsalita. Sasama na yan sa'yo. Yung asawa ko po, i-share ko po sa inyo. Ngayon ko lang po ito i-share, no? Ang asawa ko po, nung una po akong Christian, ako po ang unang Christian nakakilala sa Lord. Kami po pag Sunday, hiwalay kami mag-church. Siya sa Baclaran.
Ako sa tambo. Doon ako. Iwalay. Wala pa kaming anak, bago pa kami. Tapos, pinagpipreak po siya. At kahit po siya minsan nagagalit, hindi po ako sumasagot. Bakit? Christian ako eh. Sabi ko, Lord, hindi ko siya maisama pagka hindi ka makita sa buhay ko. At pag sasagutin ko rin siya, sasabihin niya sa akin, ganyan ba ang born again? Hindi ko siya maisasama sa Panginoon. Ang ginagawa ko po, pinagpipray ko po siya palagi. Dinadasal ko sa Panginoon na hindi na siya magpunta doon sa kanyang sinasambahan at sasama na siya sa akin. Doon sa tambo ako nag-church. Alam niyo po, wala pang 1 month. Ito na, Sunday na. Bihis na ako. Siya hindi pa nagbibihis. Oh, hindi ka pa nagbibihis. Kasi hindi ko naman siya pinabawalan na kung saan siya mag-church eh. Hindi ka pa nagbibihis. Alam niyo po ang sagot niya, hindi sasama na ako sa'yo. Start noon hanggang ngayon. Ang asawa ko po ay patuloy sa Panginoon. Amen? Kasi pag hindi nagre-reflect ang Lord sa ating mga buhay, hindi po talaga tayo magkaroon ng pag-aakay. Amen? Napaka-importante po yan. Dahil si Jesus, kung paano ang ugali ni Jesus, mahinahon, mapalakaibigan, love, mapagpatawad, higit sa lahat, mapagpatawad. Yan po ang dapat kakitaan sa atin. Resulta po yan ng pagkakilala natin sa ating Panginoon. Amen? Ganyan po tayo magsulwin. Amen? Sulwin na tayo sa ating mga kaanak. Dali na natin sila dito. Amen? Sige po, alam niyo po ba, sabi ko nga kanina, kahit na matanda, bata, ginagamit po ng ating Panginoon. Lalo na po ngayon, nasa last days na po tayo. Sabi po doon sa Joel, no, ang banal na espiritu ay kikilos, mapabata, matatanda, gagamitin sila ng ating Panginoon. Amen? Maghayag ng salita ng Diyos. Kaya, di ba sa FB, ang dami natin nakikita. Mga bata, nagsishare. Sa daan, nagsishare ng Word of God. Kaya, pakinggan po natin, no, mayroon pong bata na mag-share ng salvation. Amen? Sige, tatawagin po natin si Nigel. Magandang umaga mga kapatid at mga magulang na makikinig. So, ito po ang Biblia, ang sulat ng Diyos sa atin, ang mensahe ng Diyos sa atin. At ito ay hindi chismis at ito ay katotohanan. Handa na po ba tayo makinig mga kapatid? So, dadalhin ko po kayo sa first page. Yan po, may makikita po kayo, may nakasulat po dyan, sinful man. At ang isa naman po, holy God. At sa gitna naman po, may pagitan tayo sa ating mahal na Diyos. Ang nasa pagitan, sin. Ito po ang kasalanan ng tao. So sabi dyan sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, tayo po ay nagkaroon ng sala. Bakit tayo nagkaroon ng sala? Dahil sa isang tao lamang. Sino yung nagkaroon ng kasalanan? Ito po ay si Eva. Ang una niya pong nasama sa kanyang kasalanan ay ang kanyang asawa. Hanggang nagkaroon po sila ng anak. Tayo po ay ang kanyang mga anak. Tayo po ay nagkaroon ng kasalanan dahil ito ay namana natin sa kanila. So, dahil po sa kanilang kasalanan, tayo ay sinful din, kagaya nila. So, next page naman po. Makikita nyo naman po dyan. May apoy na po. So, sabi dyan, wages of sin is death, hell. So, ang kabayaran ng kasalanan
ay kamatayan. Walang hanggang pagkasunog sa impyerno. At diyan po ang sinasabi ko kanina, diyan po sa Romans 6:23, ito ay mababasa sa, lahat ay nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ayun po yung kabayaran natin sa ating mga kasalanan. Pero ano po yung nangyari sa next page? Ito po, sinubukan ng tao naman na gumawa upang tayo makalapit sa ating Diyos. Sabi diyan, religion. Huwag kang sumama sa religion, kung hindi ka pa naman naligtas ng Diyos. Sumama ka sa religion, naligtas ka na ng Diyos. So pwede kang magsama sa iyo na mag-share ka ng mga salita ng Diyos. So good works, hindi rin po ito makakatulong sa paglapit natin sa mahal natin na Diyos. Bakit tayo hindi makakapunta sa Diyos dahil sa good works? Dahil po, pwede ka lang gumawa ng good works kung ligtas ka na. Pwede mo tulungan mama mo dahil ligtas ka na. Pwede mo silang tulungan makakalapit sa Diyos. Going to the church. Pumunta ka minsan sa church, wala ka namang paki sa mga sinasabi. O, diba? Amen po ba? So, giving to the poor. Hindi rin po ito makakapagligtas ng buhay mo. Dahil nagbibigay ka nga, hindi ka pa naman naligtas ng Diyos Dapat magbigay ka. Hindi magbibigay ng pera, magbigay ng salita ng Diyos. At dito po sa Ephesians 2:8-9, ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating mga gawa. Ito po ang sinabi ko sa kanina. Ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ang mga ito ang makakapagligtas sa tao. Wala po dito sa apat na ito ang makakapagligtas sa iyo. Tingnan nyo po, ni isa walang nakalapit sa Diyos gamit ito. So next page po. Yan, may makikita naman po kayo. Andyan po ang krus ng Kalbaryo kung saan po pinako ang ating mahal na si Jesus. Diyan po sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have the everlasting life. So diyan po sa John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi ang pamamagitan ni Jesus. So wala daw makakalapit sa ating mahal na Diyos kung hindi po tayo dadaan sa Kanyang anak. So diyan po dahil na tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay, may sabi na diyan, sin is forgiven. Tanggap na natin siya sa ating buhay. So diyan po sa next page, makikita niyo po si Kuya ay nag-teleport. Yan, makikita niyo naman po yan mamaya. Sunod yan sila. So diyan po sa John 10:10, si Jesus ay pumarito sa mundo upang magbigay ng buhay na walang hanggan, kapayapaan, kapatawaran, masaganang buhay, at kagalingan. So ganun tayo kamahal na ating mahal na si Jesus. Sinacrifice niya po ang kanyang buhay. Dugo ay tumulo sa kanyang krus. At dito po sa John 1:12, ikaw ay anak na ng Diyos. Anak na tayo ng Diyos kung natanggap natin ang kanyang anak. Ang nag-iisa niyang anak na nagligtas sa ating buhay. At sa ating paglapit sa Diyos, pwede na po nating mahiling ang ating mga kailangan. Sasabihin naman ng Diyos sa pera, bigyan mo sila ng pera, lumapunta ka doon. O yan naman, o kagalingan, punta ka doon. Diba? Ganun ka lang kasi God, sasabihin niya lang punta ka doon, o punta ka doon. Ang mga pera na kailangan, mga taong nangangailangan sa Diyos, wala pang ilang araw nandoon na. So, tayo po ay tumayo, tayo magdarasal. Lord, salamat Lord sa Lord, salamat Lord sa umagang ito na inyong ibinigay sa amin na inyong
magandang salita. Lord God, salamat na sa mga taong pumunta dito at at dito ay sana naming madala sa aming pamumuhay dito sa mundong ibabaw at hindi namin ito makalimutan at magsabi ng Amen. Di po, palakpakan po natin ang ating Panginoon, di po ba? Napakaganda po ng senior po ni Nigel. Ito po ay sabi nga kahit bata, matanda, ginagamit po ng ating Panginoon. Lalo sa kapanahunan natin ngayon. Amen? Dahil ang Diyos po ay hindi rin nauubusan ng kanyang mga tatawagin para pupunta doon sa lugar na kung saan maraming naghihintay na marinig ang salita ng Diyos. Alam niyo po yung bawat isa sa atin na nandito, no, na napakinggan ang patungkol sa salvation, yung buhay na lamang po natin, siya pong isi-share natin sa ating mga nakakausap. Amen? At kung bawat isa sa atin ay magkaroon, may intensyon, may panalangin doon sa tao na yun na kanyang pupuntahan, tutugunin ka ng Diyos. Dahil yan ang nais ng Panginoon, na yung tao na yun ay mapuntahan mo at makapakinig ng salita niya upang siya man ay maligtas. Amen? At ang bawat isa sa atin, kahit isa lang, magkaroon tayo ng alaga, imbitahan natin siya. Unang-una po, pagsishare natin ng Word of God, hindi naman agad-agad yan sasama sa iyo eh. Ang gawin lang po natin, palagi po natin siyang ipanalangin, bisitahin, kumustahin, share ng Word of God, pakainin at pakainin ang salita ng Diyos. At sa walang tigil mong ginagawa yun, mamalay mo na lang, bit-bit mo na siya dito sa tahanan ng ating Panginoon. Isa ka, dalawa na kayo. At kung dati dalawa kayo, tatlo na kayo. Kasi yung kasama mo, hindi niya rin yun mapigilan i-share yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Napakaganda po. Alam niyo po, i-share ko lang po yung Bible study namin sa May Morales. Una po, ang ginawa ni Lord doon sa lugar na yon, mayroon pong may sakit doon. Pinag-pray po namin. Ngayon, gumaling po yun. Siya lang po yung pinag-umpisahan kung saan nagkaroon tuloy-tuloy ng Bible study. Una, siya lang. Sunod yung kanyang pamangkin. Sunod yung kanyang renter. Pumunta doon. At sunod hanggang dumami na po kami. Ngayon po, nagiging 18 na po kami. Mapabata, matanda, sila po ay nahayagan ng salita ng Panginoon. Kaya simplihan lang natin ang pag-share ng Word of God. Simplihan lang natin yung kilos natin, yung salita natin. Lagi po tayo naka-intune sa ating Panginoon. At pakaisipin po natin para po talaga tayong maka-engganyo o yung talagang makaakay sa buong pamilya mo. Ang iyong isipan talaga bago mo ibuka ang iyong bibig. Kailangan pakaisipin mo kung masaktan ba siya sa sagot mo. May response ba siya? May mali ba ako? Dapat pakaisipin po natin yan. Para po ang ating mga kaanak mismo, sila na ang magsabi sa iyo, sasama ako dyan sa iyo, ma. Sasama ako sa iyo dyan, pa. Sasama ako dyan sa iyo, tito. Kasi nakikita sa iyo si Jesus. Amen? Sige po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Lemon to my feet, light to my path.
that it is you. Awitan po natin ang ating Diyos. Jesus, it is you. Yes, Lord. Sikaray labas, sikaray labas, sikaray. This treasure Yes. that I hold more than finest gold, it is you. Jesus, it is you. With all my heart, with all my soul, I live to worship you and praise forevermore. Praise forevermore. Taas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Lord, Hallelujah, Jesus. every day Yes, Lord. I need Hallelujah. you more. Sikaraya labas, sikuraya On labas, sikuraya labas. wings of Sikaraya labas, heaven, sikuraya labas, I sikuraya labas. will soar Sikaraya labas, sikuraya labas, sikaraya. with you. Sikaraya labas, With all my sikuraya heart, labas, sikaraya. with all my soul, Yes. with all my heart, with all my soul, I live to worship you in praise forevermore. Praise forevermore. Lord, every day I need you more. On wings of heaven I will soar with you. Lord, every day. And Lord, every day I need you more. On wings of heaven I will soar with you. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sikarela ba, sikarela ba, sikandi. Sikarela bahay, sikarela ba, sikandi. Mayroon po bang first timer sa ating kalagitnaan? Pag wala po, pwede po bang magsuko muli tayo ng ating buhay sa ating Panginoon? Sundan niyo lang po yung aking panalangin. Panginoon, Panginoon, maraming salamat marami pong salamat sa iyong salita sa iyong salita. na aming narinig. Aming narinig. Sa oras na ito, Panginoon, Sa oras na ito, Panginoon, ramdam ko po Ramdam ko po ang pag-ibig mo sa akin. ang pag-ibig mo sa akin. Kaya sa oras na ito, Kaya sa oras na ito, ako po'y naninikluhod, ako po ay naninikluhod, humihingi ng kapatawaran humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng aking kasalanan. Mula nung ako'y bata, Mula nung ako'y bata, naman ang kasalanan manang kasalanan hanggang sa ngayon. hanggang sa ngayon. Isinusuko ko po lahat ito sa inyo, Panginoon. suko ito. Susuko ko po sa inyo lahat. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. At sa oras na ito, O God, Sa oras na ito, God, tinatanggap kita natanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sariling at tagapagligtas. sariling tagapagligtas. Ikaw na po Ikaw na po ang manguna ang manguna sa aking buhay sa aking buhay magmula sa araw na ito. mula sa araw na ito. Maraming salamat po
Maraming salamat po sa aking kaligtasan sa aking kaligtasan na regalo mo na regalo mo para sa akin. para sa akin. Salamat po, Jesus. Salamat po, Jesus. Amen. Ako na lang po manalangin. Lord, maraming salamat. Tunay nga po, Diyos, na napakabuti mo po sa aming buhay. Sa oras na ito, muli niyo po kaming nirephrase, muli niyo po kami, Lord, tinuruan, muli niyo po pinaalala sa amin, Panginoong Hesus, at kung gaano kahalaga yung kaligtasan na binigay mo po sa amin. Hindi niyo po kami sinukuan, Lord, hanggang sa cross, Lord, para lamang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga sala namin ay kinuha mo. Lord, ikaw ang nagpasan ito, Panginoon. Salamat sa aming kaligtasan, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. And we pray din, Lord God, sa oras na ito, sa lahat ng may karamdaman, Panginoon. Tunay, O Diyos, sila'y pinagaling mo na, Panginoong Hesus. We pray, Jesus, sa kagalingan sa kanyang acid reflux, sa kanyang sikmura, Lord God, by the power of the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus, maging Lord yung bukol na yan, Lord God, in the mighty name of Jesus, tinutunaw namin sa makapendugo ng aming Panginoong Hesus, yung bukol, Lord, sa kanyang ovary, Panginoon, Lord God, in the mighty name of Jesus, sa kanyang uterus, Lord, by the power of the blood of Jesus, tinulusaw namin yan, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, maging Panginoong Hesus, Lord, amin rin pong tinutunaw ang sakit sa kanyang tagiliran, Lord, by the power of the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus, maging Lord, nakaranas, Panginoon, ng anxiety, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus, sa kanyang mental health, Lord God, we cancel by the power of the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, maging Lord, espiritu ng stroke, aming tinatalian, sa makapangindugo ng Panginoong Hesus, out by the power of the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, maging Lord yung pananakit sa kanyang batok, Lord God, in Jesus' mighty name, aming tinatalian, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, aming kinakalagan ang kagalingan, Panginoon, sa oras na ito, maging aming Lord din tinatalian ang bankruptcy by the power of the blood of Jesus, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. At tunay, O Diyos, sa lahat na nangangailangan ng financial, Lord God, ikaw, Panginoon, mag-provide blessing upon blessing, Lord God, sa kanyang buhay, sa buhay ng mga anak po, Panginoon, sa oras na ito, in Jesus' name, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po, Panginoon, at amin na pong ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen.